In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, ay gagaling at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Pagkatapos, magsalita sa kanila ang Panginoong Hesus at iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Feast of St. Mark Evangelist, sa mabuting balita ngayon, malinaw ang utos ni Jesus. Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Hindi ito para lang sa mga pari o relihiyoso. Excuse me. Ito ay para sa ating lahat bilang mga Romano Katoliko. Ano ang mensahe? Ang pananampalataya ay hindi lang pinaniniwalaan. Ito ay isinasabuhay at ibinabahagi. Sabi ni Jesus, ang sumasampalataya ay magkakaroon ng tanda, pagpapagaling, pagpapalayas ng kasamaan, at kapangyarihang nagmula sa Diyos. Hindi man tayo literal na gagawa ng himala. Pero sa panahon ngayon, ang tunay na himala ay pagpapatawad sa nakakasakit sa atin. Pagtulong sa nangangailangan. Pananatili sa pananampalataya kahit may pagsubok. Halimbawa ng mga Church Fathers, si St. Agustin, dating makasalanan, ngunit nagbalik loob at naging haligi ng pananampalataya, patunay na walang imposible sa Diyos. Si St. Ignatius of Antioch, kahit sa harap ng kamatayan, hindi itinanggi si Kristo. Ipinakita niya ang tunay na katapangan ng pananampalataya. Si St. Irenaeus, ipinagtanggol ang katotohanan laban sa maling aral. Ipinapakita nila na ang pananampalataya ay panindigan, hindi lang pakiramdam. Maniwala kahit hindi nakikita.
Hindi natin nakikita si Jesus, pero nararanasan natin siya sa Eucharistia, sa salita ng Diyos, mga biyaya sa araw-araw. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mabuhay ayon sa utos ng Diyos. Magpahayag ng mabuting balita sa salita at gawa. Magdasal at magtiwala sa gitna ng kahinaan. Maging instrumento ng pag-ibig at pagpapagaling. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, kami ay nananalig sa iyo kahit hindi ka namin nakikita. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang maisabuhay namin ang iyong mga utos araw-araw. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng mga may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay, lalo na sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya, at lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood na may karamdaman. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Leo XIV, ang mga obispo, aming kura paroko, dayusisan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elinda, at lahat ng kaparian. Pagpalain mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang mamuno ng may katotohanan at katarungan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at lahat ng aming idinadalangin sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Turuan mo kaming maging tunay na saksi ng iyong pagmamahal. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!